Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banal hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong pagdingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban, upang ang pamumuno ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, nakita si Daniel na nananalangin ng kanyang mga kaaway. Kaya't dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, "Hindi po ba't naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang manalangin sa sinumang Diyos o tao, liban sa inyo, at ihahagis sa kulungan ng mga leyon ang sinumang lumabag dito?" Sumagot ang hari, "Ayon sa kautusan ng Media at Persya, hindi mababago ang kautusang nilagdaan ko." Sinabi nila, "Mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga bihag mula sa Huda ay lumalabag sa inyong kautusan, at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw." Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya, at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon uli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, "Alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaaring baguhin ang alinmang kautusan sa Media at Persya. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihagi si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan." Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatapakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga ministro para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Magdamag siyang hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leyon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, "Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay. Niligtas ka ba niya sa mga leyon?" Sumagot si Daniel, "Mabuhay ang kanyang kamahalan. Hindi po ako naano pagkat ang bibig ng mga leyon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong kasalanan
at nagagawang masama laban sa inyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Nang siya'y maihahon, wala silang nakita kahit bahagyang galos sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa paghagis kay Daniel sa kulungan ng mga leyon ay pinahagis doon ng hari, pati ang kanilang sambahayan. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapa na sila ng mga leyon. Pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan. Anang sulat: sa lahat ng kinauukulan, inuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at maghahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya'y nagliligtas, gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel sa mga leyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poong may kapal. Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at ulan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, graniso at ginaw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at niebe. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga araw at mga gabi. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. O lupa, dakilain mo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. At katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa inyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapag nakita ninyong kubkub na ng mga hukbo ang Jerusalem, tas sa sininyong malapit na ang pagkawasak nito, dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat itong araw ng pagkaparusa bilang katuparan ng mga nasa sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kabigatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hentil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito.
Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y himatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas sa mga planeta at di pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula na mangyari ang mga bagay na ito, magala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po naman. Mga kapatid, sa mabuting balita na ating napakinggan ay masabi nating dalawang bahagi ito. Yung unang bahagi ay tungkol sa panalita ni Jesus sa pagkawasak ng Jerusalem. At ito nga ay nagkaroon ng kaganapan taong 70 AD nang si Emperor Tito ay simulang pabagsakin ang Jerusalem. At itinapakinggan din natin sa iba pang bahagi ng Ebanghelyo na kung saan sabi nga'y walang batong ititira sa kapwa bato. At yung pangalawang bahagi nito ay tungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Na sinabi dito, marami siya makikitang tanda mula sa kalangitan, pero kapag dumating na ang mga tagpong ito, dapat hindi takot ang siyang maghari sa mga tao. Kung sakali sa muling pagbabalik ng Panginoon, bagkus, sabi nga'y magala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Magala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mga kapatid, ang panalita ng ating Panginoon, kung titignan natin, maaaring sabihin natin, ito'y pagkawasak. Ang nasamang ipahiwatig dito ay hindi pagkawasak kundi kaayusan. Mapapalitan na ng kaayusan ang lahat ng nakikita nating pagkawasak, kaguluhan na namamayani sa buhay nating mga tao at lalugit sa ating mundo. Ang lahat na naging sanhi ng kasalanan, gayon din kaguluhan, ay mawawala. At ito isang panibagong panimula para sa lahat ng tao sa muling pagbabalik ng ating panukukit. Ito yung dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon sa uling bahagi ng Ebanghelyo na magalak tayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa atin. Magalak sapagkat alam nating kapag dumating na ang pagkakataong ito na muling magbabalik ang Panginoon, ito na ang kaganapan ng kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaya nga, nung unang panahon ng simbahan, nung naging kaisipan ng mga Hudyo, ay malapit na muling magbalik ang Panginoon. Hindi takot ang namayani sa kanilang puso at isipan, bagkus kagalakan. Kagalakan sapagkat andun yung inaasam nila na makasama ang Panginoong Hesukristo na ipinangaral sa kanila ng mga apostol. Kagalakan ang siyang namayani at hindi pagkatakot at pagkabagabag ang nasa puso ng mga unang Kristiyano. Fast forward tayo, 2,000 taon na nakalilipas, at patuloy tayo naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon sa pagsisimula po ng panibagong buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon, kung sakaling mangyayari ang mga bagay nito ng karakaraka, ng biglaan, ano kaya ang mararamdaman natin? Kung sakaling dumating ang muling pagbabalik ng Panginoon sa pagkakataong ito, o dili kayo dumating ang ating kamatayan, ano kaya ang maghahari sa puso ng bawat isa sa atin? Takot ba't pangamba? Pananabik at kagalakan ba ang siyang mararanasan natin? Para sa isang taong may matibay na pananampalataya sa Diyos, hindi takot, hindi pangamba, bagkus kagalakan. Para sa isang taong may matibay na pananampalataya sa Diyos, hindi takot at pangamba ang siyang mararamdaman niya, bagkus kagalakan at kapanatagan ng kalooban.
Ito mga kapatid, ang siyang naranasan ni Propeta Daniel sa ating unang pagbasa. Siya na masasabi nating man of faith, na may matibay na pananampalataya, kahit na siya ay pinaratangan ng mga kaaway niya, bagamat wala namang pagmali para sa kanya, pero para sa mga nakapaligid sa kanya, yung kanyang ginawang pagdarasal ay labag sa kautusan na binigay ng hari, kaya sila ay isinumbong. Pero bagamat siya hinatulan ng kamatayan ng pagkakataong iyon, na ilagay siya sa lugar na punong-puno ng mga leon, hindi siya natakot, hindi siya nangamba. Bagkus naging matibay ang kanyang pananalig sa Diyos sapagkat nagtitiwala siya na pangalagaan siya ng Diyos. At yun nga ang nangyari. Nung kinabukasan na pinuntan siya ng hari, kinamusta kung kumusta na siya doon, laking gulat ng hari na sumagot si Propeta Daniel sa kanya, na pinatikom ng Diyos ang bibig ng mga leon kung kaya't siya ay naligtas. Pagtitiwala niya sa Diyos, pananampalataya niya sa Diyos. Mga kapatid, patuloy tayo naghihintay sa kaganapan ng buhay. Patuloy tayo naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Pero habang naghihintay tayo sa mga kaganapang ito sa ating buhay, tayo na pinagkalooban ng Diyos ng biyaya ng pananampalataya, naway ito'y isabuhay ng bawat isa sa atin. Naway ito'y patuloy nating panghawakan at naway ang pananampalataya natin ang magsilbing gabay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, nang sa gayon kapag dumating na mga bagay na ito na sinasabi ng ating Ebanghelyo, na sinabi ng ating Panginoon, hindi pagkatakot at pangamba ang siyang maranasan natin, kundi kagalakan, sapagkat alam nating dumating na ang araw ng ating pagliligtas. Amen. Habang natitipon tayo upang ipagdiwang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo sa Diyos Ama ng may pananalig at hingin ng Kanyang awa, ating itutugon, tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang bayan ng Diyos, naway maakit sa panalangin at pagsisisi habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa ating lipunan, naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tayo naway tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa at lakas ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway mamuhay sa kasiguruhan at pag-asa sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-aalay ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Sa mga namayapa na, ipagkaloob nawa ng anak ng tao ang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misyang ito, ang mga nagpapasalamat sa biyaya ng kanilang buhay sa pagdiriwan nila ng kanilang kaarawan, Trixia Faye Marie, Jamie Beseo, Yuan Balatico at Dante Balatico. Kaya hindi patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni Lelet Mariano, Juan at Flora de los Reyes at Josefina de la Cruz. At para sa kapayapaan ng kaluluwa
tina Father Ramon Orlando Maria Regalado, Eduardo Tenorio Lucia, Guillermo Saling at Reggie. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating tensyon at panalangin. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang pangapanalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin ang hamon ng krus sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatido, pangampagahin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinagutos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos sa isundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas na Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa paninagutan, dahil hangad mo magbagong kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya'y nanaig, at akamatay na kanyang nalupig. Kaya siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa'yo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin mo nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Min sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you Peace po. be with you. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang narito ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkakalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawan lumingon sa pinanggalingan nitong banal na paikinabang upang kami huwag mawali sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglayang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po.